Hypersonic missile at China nakatutok na sa bansa ayon kay Senator Amy Marcos. Alamin natin ang detaleng yan mula kay Kapar Almar Porzuelo. Kapar Almar. Ang Armed Forces of the Philippines o AFP na makipag-ugnayan kay Senator Amy Marcos matapos na ipinahayag ng Senadora ang kanyang pagkabahala kaugnay sa nakaumang na umanong hypersonic missile ng China at target nito ang 25 lugar dito sa Pilipinas. Sa isang video, sinabi ng Senadora na natatakot siya sa nakuhang impormasyon dahil ang hypersonic missile ay isang advanced na gamit pandigma. Natatakot talaga ako habang umiinit dyan sa West Philippine Sea. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano air. At ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Anya sa sobrang advance ito, maging ang Amerika ay aminado na hindi nila ito kayang pigilan. Ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervous kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali, durog daw. Dagdag pa ng Senadora na uunahin umano ng China ang mga lugar kung saan naroon ang base militar ng Amerika. Aminin natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Nagbigay tayo ng 17 base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Nakatakot nga eh. Ano ba yan? 25 ha, hindi biro-biro yun. Kaugnay nito, sinabi ni Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng AFP, na seryoso ang naging pahayag ng Senadora at handaan niya silang makipag-ugnayan sa Senador para masiguro umano ang kaligtasan ng bansa. Ang naturang hakbang umano ng China ay dahil sa pagpayag ng Pilipinas sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Para sa Diyos sa Pilipinas, Kumal Almar Porzuelo, SMNI News. Samantala, political commentator kinwestiyon ang nagawa ni PBBM sa 2 taon. Ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Franco Baranda. Kapartner Franco. 2 taon nang nakaupo bilang Pangulo ng Bansa si Bongbong Marcos. Kumusta naman ba ang Pilipinas sa ilalim ng kanyang pamumuno? Tanong ng political commentator na si Jay Sonsa, ano-ano na nga ba ang nagawa ni Marcos sa loob ng 2 taon? Ito nga'y kasunod na rin pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte para kay BBM na magtrabaho ito. Ano bang nagawa niya? Hindi lang sa ayuda, puro ayuda eh. Parang pinagtatakpan yung kakulangan ng paggawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng kakarampot at saka piling-pili ha. Yun nga lang dumaan ka sa EDSA, lumaki. Yun lang airport, pagkabantod-bantod, wala may surot, may daga. Ano pwede natin ipagyabang ng ginawa ng Pangulo? Sa isinagawang National Day of Protest ng hakbang na maisog doon June 30, ay ipinahayag ng iba't ibang sektor ang kanilang salubin laban sa kasalukuyang administrasyon. Kabilang dito ang napakong pangako na 20 pesos kada kilo ng bigas, pagpapababa ng presyo ng mga bilihin sa merkado, paglikha ng mas maraming trabaho at maging ang pagresolba sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea na kapag lumala pa ay posibleng mauwi sa gyera. Maliban dyan ay pinilagan din ng marami, mapamiyembro man o hindi ng The Kingdom of Jesus Christ, ang marahas at di makataong pag-atake ng mga armadong kapulisan sa religious compounds ng KOJC nitong Agyes ng Hunyo. Ang iligal na paghalughog kinukondena dahil sa malinaw nitong paglabag sa batas. Isinali na rin ang ginagawang pagsikil ng gobyerno sa malayang pamamahayag matapos nitong suspindihin ang operasyon ng SMNI. Hindi ka na nga nakakapagserbisyo ng maayos. Anong tawag nito? Yung lalansihin mo pa. Yung taong bayan. No? Kasi mangangako ka ng bigas, hindi mo naman kaya ibigay. Tapos nagbibigay ka ng mura-mura, mabaunat. Pagkatapos, ang nakikita ng tao, biyahe ka ng biyahe, gastos ka ng gastos. Hindi ko alam kung saan sila nanghihiram ng mukha para iharap sa taong bayan.
Kasi nakakainis eh. Tayong lahat ay nagbabayad ng buwis. Kumain ka sa labas, magbabayad ka ng bat. Pero walang bumabalik eh. Babala naman ni Sonsa sa kasalukuyang administrasyon hinggil sa isinagawang National Day of Protest dito sa Pilipinas at ilang bansa abroad. Hindi na ito dapat pinagkikibit, balikat lang ng mga namumuno. Kasi may kasalanan tayo sa kasaysayan ng politika at at governance sa samantaling ng mundo. Kapag hindi na nakikinig o hindi nakinig ang namumuno sa isang pamayanan o isang bansa, yan ay hudyat na ng kawalan na practically hindi na siguro kalabisan na anong tawag nito, wala ka ng karapatan na manuno dyan. Mas nakabibing ito. At kapag ito ay tuluyan ng ignore at biglang nagliyab, goodbye ka. Sabi ni Sonsa, huwag na sanang magbingi-bingi at magbulag-bulagan pa si Marcos sa tunay na saloobin ng taong bayan na resulta ng mga suliraning hinaharap nito sa araw-araw. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Franco Baranda, SMNI News. Sa iba pang mga balita, Hong Kong KOJC missionary kinundina ang marahas sa paglusob ng otoridad sa mga religious compound sa Davao at Sarangani. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kabarahana Jane Sancho. Kabarahana. Isa lang ang sentimiento ng mga missionary worker ng Kingdom of Jesus Christ. At ito ay ang hindi makataruang paglusob sa mga religious compound ng Kingdom of Jesus Christ ng mga marahas na alagad ng batas. Naritong ilan sa mga payag ng KOJC missionary workers dito sa Hong Kong. So kaisa ako doon sa nagko-condemn sa nakakaraming, lalo na nakakaraming tao. Hindi lang bilang isang member ng KOJC, kundi pati dito sa mga Hong Kong community, nakakilala ko. So hindi sila makapaniwala na nangyayaring ganong pag-uusig, lalo na sa ginawa nila. Hindi lamang sa member, kundi sa mga kabata. Mismo ako, yung mga Chinese na friend ko rito, tinatanong nila ako, bakit nangyayari sa Pilipinas yun? Na may mga pulis, mayroong mga military, pinapasok yung ganong compound, na sa kanilang pagkakaibig sa news, na hindi naman dapat gano'n ang ginagawa ng mga military. Walang proper na proceedings para makapasok sa gano'n. At nakita nila kasi yung ginawa doon sa Glory Mountain na pagsira. So nahitabo dito sa Davao, actually, although wala mi dito, pero ramdam na mo ang ilang makasakit sa gibuhat. Presidente, sana naman po pakinggan mo kami. Mga OFW na nanawagan po sa inyo. Kami po ay nanawagan sa iyo na yung mga nangyayari po sa KOJC ay injustice po yun. Lalo na yung mahal naming pastor. Hindi naman napigilan ni Rosa Fisal na maging emotional na mapanood sa social media ang karahasang ginawa ng mga kapulisan sa mga religious compound ng KOJC sa Davao City at Sarangani Province. Injustice po ang ginagawa nila kay pastor. Hindi po siya maganda, lalo na po yung ginagawa nilang pagsugod sa compound, sa KOJC. Ang daming na trauma. Kahit ako na nakapanood, sobrang akong nasaktan. Affected ako, lalo na yung mga bata. Kasi taga Davao ako eh. Naramdaman ko yung trauma ng mga tao. Kasi wala silang kasalanan, lalo na yung mahal naming pastor. Para sa mga KOJC missionary sa Hong Kong, malinaw na panghigipit at pang-aabuso sa kapangyarihan ang ginawa ng mga armadong alagad ng batas nang lusubin nila ang mga religious compound ng KOJC. At hindi lang basta-bastang nilusob dahil nanira pa sila ng mga propiedad at nanakit ng mga walang kalaban-labang misyonaryo ng simbahan, ang mga kabataan, kababaihan at matatanda. Di rin pinalampas ng mga otoridad. Pati ang Blaan community ng KOJC sa Sarangani Province nasaktan at natroma din dahil sa matinding takot at pagkabalisa. Nasawi pa ang dalawa sa mga kapatirang katutubo. Ang walang habas na pagsalakay ng otoridad maliban sa marahas at di makatao ay illegal din. Sa panahon na yun ng bagong presidente na kaupo sa Malacanang, talagang panggigipit ang ginagawa. Sa kahit na religious, sinabi nga there should be a separation of religion and the state. Pero ganun pa man, hindi lang tinutupad ang kalang mga batas mismo, hindi lang sinusunod at wala rin silang search warrant. Ibig sabihin, they are abusing the law themselves when they are the one who should execute and implement the law of the land.
Kaya pang-aabuso talagang kalang ginawa. Kaya kahit nandito kami na malayo sa Hong Kong, kami nakikiisa sa sambayan ng Pilipino, lalo sa KOJC, lalo sa mga full-time miracle worker na nakikiisa sa kausa ng hinirang anak. Sakit, masama, parang very, very tragic yung ginawa nila sa Kingdom. At tapos yung pagdating sa West Philippine Sea, iilan lang ang pinapadala na army. Kumbaga, tapos batalyon ang ipapadala doon sa Davao. Parang kumbaga, ano ba si Pastor na sa kabila ng tinuturo na pag-ibig ni Pastor. Wala naman ako nakitang mali kay Pastor eh. Kasi ang pagtuturo lang ni Pastor is obedience sa lahat ng mga anak ng Ama. Yun lang naman ang pagtuturo ni Pastor. Love, unity, kabutihan sa bansang Pilipinas, sa bansang Karian. Yun lang naman. Wala akong nakikitang ibang mali sa ginagawa ni Pastor lalo ng papagtanggol niya sa bansang Pilipinas. Sa kabila naman naganap na pagdarusa ng mga KOJC missionaries sa Davao City at Sarangani sa kamay ng PNP SAF, na inakalang unang magbibigay ng proteksyon sa kanilang makarapatan at kapakanan, ay nananatili silang matatag at matibay sa kanilang pananampalataya na mapapasakamay din ng inaasam na hustisya. Patuloy ang pagtutok ng mga KOJC missionary at mga miyembro, hindi lamang dito sa Hong Kong, kundi sa buong mundo, sa mga susunod na hakbang na gagawin ng gobyerno. Para sa Diyos sa Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Dagdag pang balita, resulta ng fingerprints ni Mayor Alice Guo at Alice Leal Guo dadalhin na sa Senado. Alamin natin ang detaling yan mula kay June Samson. June. Nakatakda ng isumite ng National Bureau of Investigation sa pamunuan ng Senado ang mismong kopya ng resulta ng fingerprint matching analysis o yung pagkukumpara sa mga fingerprints ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at isang nagngangalang Alice Leal Guo. Ang naturang dokumento ang gagamiting basehan ng mga senador sa pagpapatuloy ng Senate hearing na idarao sa July 10. Ay kinumpirma ni NBI Director Jaime Santiago na hindi tumugma o magkaiba ang fingerprint ng alkalde doon sa fingerprint ni Alice Leal Guo na kumuha ng clearance noong 2005 na may address sa 138 Calansiao Street, Project 8, Quezon City. Dahil hindi nagtugma ang fingerprints ng alkalde at ni Alice Leal Guo, ay maaari na anyang muling tutukan ng investigasyon sa mayor na una nang nag-mature sa fingerprint o nag-match sa fingerprint ng Chinese na si Guo Huaping. Magugulit ang kinwestiyon ang identity ng pangalawang Alice Guo matapos matukoy na pareho ang kanilang birthday ni Mayor Guo na July 12, 1986 at ang birthplace sa Bamban, Tarlac. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, June Samson, kapartner mo sa balita, serbisyo. Sa iba pang mga balita, Pilipinas posibleng maging target ng nuclear missile ng Russia. Ano pa natin yan? Kay Kabar MJ Modihar. Kabar MJ! Gagawa na uli ang Russia ng short-range at intermediate-range ballistic missiles na pwedeng kargahan ng nuclear warheads. Kahit matagal na silang pumayag na itigil ito. Ayon kay Russian President Vladimir Putin, ibabalik nila ang deployment na naturang armas dahil ang Amerika naman ang naunang lumabag sa kanilang kasunduan. Taong 1987, nang pumirma ang Russia at Amerika sa Intermediate Range Nuclear Forces Treaty para itigil ang paggawa ng nuclear arsenals. Pero pinuna ni Putin ang deployment ng nuclear arsenals ng Amerika sa Denmark at sa Pilipinas. Sa kanyang pinakahuling kolum, ipaniliwanag ni dating Philippine Ambassador to Greece and Cyprus na si Rigoberto Tiglao na ang deployment ng US ng kanilang state-of-the-art ground-based missile system sa Northern Luzon ang tinutukoy na paglabag ni Putin. Paliwanag ni Tiglao na kayang abutin ng tinawag na Typhoon weapon system na dinala ng Amerika dito sa bansa ang mga teritoryo ng China. Di niya, malaking banta ang pagkakabanggit ni Putin sa Pilipinas bilang lokasyon ng weapon system ng Amerika. Si Putin ay kilalang kalyado ni Chinese President Xi Jinping, kapwa lider ng nuclear-powered na mga bansa. Kaya ni Tiglao, bukod sa China, ay dadagdag pa sa banta sa Pilipinas ang Russia. Para naman sa geopolitical analyst na si Professor Ana Malinduguy, hindi dapat ipagsawalang bahala ng gobyerno ang sinabi ng Russian President. So, yun yung mahirap doon kasi nasa loob ka ng configuration, military configuration ng Russia of countries who might they see as a threat to their own survival or to their own security.
Nanawagan naman si Tiglao sa dalawang kapulungan ng Kongreso na inspeksyonin ng EDCA sites para masuri kung naroon ba talaga ang nuclear weapons ng Amerika na sinasabing dineploy sa nakaraang US-Philippine Balikatan military exercises. Parang dun sa meeting ni President Putin sa kanyang security forces, ito yung elite forces ng Russia. No? Ito yung mga generals, high-ranking officials na nasa military ng Russia. Is parang tinatanong din niya kung tinanggal nga ba ng United States or nandito pa sa Pilipinas itong mga missile na ito. And take note, these are nuclear. This is even against our Constitution. Kasi in our Constitution, we don't allow nuclear weapons in our country. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. At para sa uling detalye ng ating balitang national, mga health workers na hindi pa nabayaran ng COVID-19 allowance pwede na makatanggap ngayong taon. Sa wakas, ha? Akin natin yan kay Kabar Crescent Cataro. Kabar Crescent! May posibilidad na matatanggap na ng mga healthcare worker ngayong taon ang natitirang unpaid COVID-19 health emergency allowances na ipinangako ng pamahalaan sa kanila. Sinabi ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa na aabot ito sa halagang 27 billion pesos. 75 billion kasi yun yung total na package and nakapag-release ng mga 60 billion. So meron na lang 27 billion na natitira. Mababayaran na natin sila. Sa pagtalakay sa 2025 National Expenditure Program o NEP sa Malacanang, sinabi ni Herbosa na nasama rito ang tungkol sa pagtugon sa issue ng hindi nabayarang emergency allowance. Paliwanag ni Herbosa, dahil classified bilang unprogrammed ang allowance, walang budget na inilaan para rito. Gayunpaman, nakatanggap siya ng katiyakan mula sa Department of Budget and Management na may ibibigay na pondo. Ginagawa rin daw ang mga pagsisikap upang matugunan ang nasabing issue sa loob ng taong ito. Sa pakikipag-usap ni Herbosa kay DBM Secretary Amena Pangandaman, sinabi nitong ang budget para sa natitirang health emergency allowance ay hindi isasama sa alokasyon sa proposed 2025 budget, dahil sa posibilidad na maibigay ito sa kasalukuyang taon. Sabi ni Secretary Pangandaman, wala na dun yung budget ng allowance. Sabi ko, bakit wala? Mukhang kaya na namin ibigay this year. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, President Catarong, SMNI News.